Isang mapayapang bagong taon sa inyong lahat. Atin po ngayong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. At atin din pong ginugunita ang pandaigdigang araw ng panalangin para sa kapayapaan. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo ang lahat. Sandaling katahimikan, tumahimik po tayo sandali at salubungin natin ang pagdating ng bagong taon habang ating damhin ang pagkatapos ng bagong o yung taong 2021. Tumahimik muna tayo sandali. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ialay natin ang ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya sa gabing ito, alang-alang sa ating parokya. Kasama din natin ang buong simbahan, ang buong mundo sa pagsalubong ng bagong taon 2022. Alam ko po, kung hindi man para sa lahat, para sa marami tayong dahilan na kailangan tayong magpasalamat sa Panginoon. Kaya sabay-sabay natin itaas ang ating mga pasasalamat sa Panginoon
Sa nakaraang 2021, ano man ang nangyari, ano man karanasan natin, ano man ang sitwasyon natin. Pero higit sa lahat, magpasalamat tayo na buhay tayo upang salubungin ang taong 2022. Marami po sa ating lipunan, sa mundo, sa ating parokya na hindi nakarating kagaya natin sa pagsalubong ng bagong taon. Alalahanin natin sila sa ating mga panalangin. Pag-alay tayo sa Panginoon ng ating mga panalangin upang ang darating na bagong taon ay isang pagkakataon sa pagmamahal sa Diyos at pagsisilbi sa Diyos. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Sabay-sabay natin, iparinig natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dasalin natin at kantahin natin ang papuri sa Diyos sa kaitaasan. Lahat po tayo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuti ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapulingan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoon Yesu Kristo, tupong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nagalis na
ng gabing mo ang aming kalingan. Ikaw na nalulugtong sa kanan ng Ama. Maawat ka sa sapagkat ikaw lang ang mananataas ikaw ang Diyos ang Panginoon kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. At itaas na ating mga kamay ang pagmamalinan ng Diyos. Sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Palakpakan po tayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin kanila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin, iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos.
Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo na Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak na Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat, anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Dati, mga propeta, ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid, super bilis ang pagdaan ng mga kapistahan ngayon. Talaga naman, napakabilis ng mga panahon ngayon. Katatapos lang natin ng Pasko, December 25. Ngayon naman, bagong taon na, magja-January 1 na po. Yung ating ebanghelyo ay patuloy na nagpapahayag sa atin ng misteryo ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Nabanggit sa ebanghelyo si Maria, si Jose, at ang batang sanggol,
na nakikita po natin sa ating Belen sa altar. Pero kasama sa banal na pamilya, kasama sa misteryo ng inkarnasyon ng Emmanuel, ng pagkakatawang tao ni Jesus, ay ang mga pastol na sinabi sa ating ebanghelyo ngayon po, nagmamadali na puntahan ang batang sanggol ayon sa sinabi ng anghel na isinilang siya sa ang lugar sa Bethlehem. Sabihin nyo nga, Bethlehem. Nabanggit po natin yan, ang salitang Bethlehem sa Hebreo, ang ibig sabihin niya, bahay ng tinapay. Sabihin nyo nga, bahay ng tinapay. Yun po yung Bethlehem sa Hebreo. Kaya ang ebanghelyo natin ay hindi pa po umalis doon sa pagpapahayag ng Emmanuel sa Pasko. Pero napakabilis ng panahon. Isang linggo nakaraan, ngayon na ay bagong taon. 2022. Mga kapatid, Happy New Year po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang New Year. Kahit po naka-face mask kayo, lingunin ninyo ang katabi niyo at sabihin niyo, Happy New Year. Alam ko, hindi kayo magkakilala ngayon kasi naka-face mask po kayo. Pero at least, sabihin niyo, Happy New Year at napakamapalad tayo. Narating natin ang umpisa ng bagong taon. Diyos lang ang may alam kung ano po ang mangyayari sa 2022. Alam natin kung ano nangyari sa 2021. Mayroon ba sa inyo malungkot dyan dahil sa 2021? Sino po malungkot sa inyo sa 2021? Aba, palaban talaga kayo. Ayos lang. Sa bagay, tapos na 2021. O, mayroon bang masaya sa inyo ngayon dahil sa 2022? Pwede bang itaas niyo ang kamay niyo? Panginoon, masaya ang Dilpan, ang parokya natin. Tama-tama po. Tama-tama. Wala naman tayong ibang dapat attitude, ugali sa pagsalubong sa 2022. Dapat masaya po tayo kasi biyaya po siya. Siksik, liglig, umaapaw. So, turuan niyo yung mga bata, turuan niyo ang inyong pamilya na umpisahan ang 2022 na magpasalamat. Kayo lang po ang may alam. Bakit po dapat kayo magpasalamat? Kahit po may mga hindi magagandang karanasan na dumaan sa 2021, pero lamang pa rin ang mga biyaya na ating natanggap sa ating pamilya, lalong-lalo na sa ating parokya na nagsaselebrate ng Golden Anniversary. Nagpasalamat po tayo ngayon. Pero mayroon ba sa inyong gustong humingi ng kapatawaran sa Panginoon? Nagpapasalamat po tayo, pero gusto ba tayong patawarin ng Panginoon? Pwede ba tumaas ang kamay? Sino gusto mapapatawad ng Panginoon? O lahat po tayo nagpapasalamat. Lahat din po tayo handang tumanggap sa pagpapatawad ng ating Panginoon. Brothers and sisters, nasa intersection tayo pag ganito. So, ano ang dapat nating iiwan sa 2021? Marami siguro. Maraming nais nating bali na. Past is past. Amen? Wala na tayong magagawa doon sa 2021. Sana po kahit papaano may natutunan tayo, nagpapasalamat tayo, sana po marami tayong na-realize, pero sa totoo lang, 2021 is already a past. Tapos na po ang labanan sa 2021. So kayo na po ang magsabi sa Panginoon ngayon, Panginoon, ito po yung nais kong iiwan sa 2021. Ang next question po anong dapat nating baunin papunta sa 2022? Kung ano yung magaganda sa 2021,
wag na kayong mag-second thoughts. Wag na kayong mag-hesitate. Kaya nyo pa rin baunin po yan sa 2022. Mga magagandang nangyayari, mga magagandang ugali, mga magagandang happenings sa 2021, huwag nyo namang iiwan yun. Kargahin nyo pa rin. Magaganda yun eh. Baunin nyo sa 2022. Kasi po kaloob ng Diyos yun para sa inyo. Alam nyo, bawat isa sa atin, may negative and positive. Pero make sure po na kung tingnan nyo man ang negative, lalo nyo tingnan ang positive. 2022, ipagdasal natin na maging swerte ang Pilipinas, ang mundo, ang ating bayan, ang ating simbahan, ang ating parokya. Walang imposible sa panalangin. Kaya dapat sama-sama tayong magdasal. Panginoon, habang kami ay sabay-sabay na pumasok sa 2022, magdasal lang kami ng magdasal. Mag-alay kami ng mga panalangin. Ikaw na po ang bahala. Pero ang modelo natin sa panalangin ay walang iba kung hindi ang mahal na Birheng Maria. Take note January 1 sa ating New Year's Eve Mass, ang ating dominant image ay walang iba kundi ang ating mahal na ina. Sa buong simbahan po, ang kapistahan ngayon ay kapistahan ng mahal na Birhen bilang ina ng simbahan. Ano po ang implikasyon noon? Napakaganda kasi ang imahe ng ina Sana lahat ng mga ina ganun Kahit anong mangyari, hindi nangiiwan ang isang ina. Kaya, bago tayo pumasok sa 2022, bagong taon, pinaalalahanan po tayo, mayroon tayong ina. Ang ating mahal na Birhen na nagmamahal, hindi nangiiwan, hindi nauubusan ng mga paraan o mga senyales na mahal tayo lahat bilang isang sambayanan, bilang isang pamilya. Kaya sa buong simbahan ngayon sa mundo, ito po yung paalaala sa ating lahat. Huwag niyong kalimutan si Maria. Kasi basta't lumapit lang tayo sa Kanya, ang swerte natin, ang ating patrona ay Birhen Maria, Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Hindi po yan nang iiwan. Palakpakan po natin ang ating patrona. Sana ipahayag niyo ang laman ng inyong puso po na nagpapasalamat sa mahal na Birhen. Huwag niyong tipirin ang Diyos, huwag niyong tipirin ang mahal na Birhen, huwag niyong tipirin si Jesus na sabihin sa Kanya na nagpapasalamat tayo. May kwento ko po sa inyo. Mayroong isang naglalakbay, isang traveler. Papasok siya sa isang bayan. Makinig kayo. Papasok po siya sa isang bayan. Bago siya pumasok sa isang bayan, meron siyang nakitang isang lolo, matanda. Dahil nandun na yung lolo, kinausap po nitong naglalakbay, traveler. Pinuntahan niya yung lolo na matanda at nagtanong siya, Lolo, galing po ako sa isang bayan. Pupunta ngayon ako sa susunod na bayan. Sabi niya, Lolo, pwede niyo bang sabihin, sino-sino po ang nandyan sa bayan na yan na pupuntahan ko? Ano mga ugali nila? Ano mga klaseng tao ang meron sa bayan na yan na pupuntahan ko? Nag-gets niyo? Galing siya sa isang bayan, papunta siya sa susunod na bayan, at yun ang concern niya, yun ang tanong niya. Gusto niyang malaman sa lolo kung anong klase ang mga tao sa bayan na yan. Ang sagot ni lolo ganito. Sabi niya, Kuya, sa pinanggalingan mong bayan, sino-sino sila?
Anong klaseng mga tao mayroon doon? Sabi niya, masasaya sila, mababait sila, masisipag sila sa aking obserbasyon. Sabi ni Lolo, kung sino-sino sila doon sa bayan na yon, sa susunod na bayan, malamang ganun din sila. Ang mensahe po dyan kung ano yung nasa likod, malamang ganun din ang nasa harapan. Kung malulungkot sila na dinaanan mo, magiging malungkot din yung pupuntahan mo. Kasi kung ano yung karga-karga mo sa likod, sa mga dinaanan mo, kung hindi ka mag-iingat, kinakarga-karga mo pa rin hanggang sa susunod na bayan. Take note, brothers and sisters. Kung ano yung 2021 sa atin, sana maganda. Sana nakakaangat sa buhay. Pero kung ano man yun yung dadalhin din natin malamang sa 2022. Mayroon pa ako isang kwento Dalawang monghe. Namamasyal sila sa isang, sabihin natin, bukid. Yung dalawang monghe nag-uusap. Biglang dumating sila sa isang tulay. Tapos sa tulay na yon, masyadong makitid yung tulay. Kaya hindi sila pwedeng dala-dalawa. Kailangan isa-isa sila. So sinubukan nila. Ang problema, nakita nila sa tulay, mayroong isang babae na takot tumawid sa tulay. So humingi ng tulong sa kanila, pwede nyo ba akong kargahin? Tulungan nyo ako, matawid ko yung tulay na yan. Marami sa atin takot Hindi na naman natin alam kung anong mangyayari sa 2022. Parang itong babae na hindi niya nakakayanang tumawid sa tulay kasi takot siya. So humingi siya ng call a friend, ng assistance. So yung dalawang monghe nag-usap, sabi nung isa, "Uy, bawal sa atin yan. Yung magkargan ng babae, lumapit sa babae, bawal yan." Sabi naman ng isa, kawawa naman. Hindi siya makatawid sa tulay. So to make the long story short, tinulungan nila. Nag-rotate sila. Tumawid sila sa tulay, tulong-tulong silang dalawa. Hanggang nalampasan nila yung tulay. Umuwi na yung dalawang monghe. Kinabukasan nag-usap sila. Sabi ng isa, "Ang sakit naman ng balikat ko. Napagod ako. Kasi kinarga natin yung babae na yun." Sabi ng pangalawang monghe, "Ha? Hanggang ngayon? Kinakarga mo pa yung babae? Kahapon yun na. Bakit? Nahihirapan ka pa rin. Kung anong nangyari kahapon, that's it. Kung anong nangyari ngayon, face it." Brothers and sisters, napaka-blessing mula sa Panginoon ang makatawid tayo sa 2022. Sabi ko nga marami tayong kamag-anak, kakilala, kaibigan na malamang wala sila ngayon sa simbahan o wala na sila sa mundo, samantalang tayo sama-sama pa tayo. Great blessing po ng mahal na Birhen at ng ating Panginoon. Pero sana po, habang tumatawid tayo, huwag niyo kalimutan na punuin ang inyong puso at isip ng pasasalamat. Isang paalaala yan ng ating mahal na Birhen. Ang taong laging nagpapasalamat, ang kanyang puso ay laging malusog at malakas. Kaya punuin natin ang ating puso at isip ng pasasalamat habang tayo po ay papasok sa 2021. Pangalawa, baunin natin lalong-lalo na ang ating panampalataya, pag-asa
at pag-ibig. Di bali na kung hindi kayo magbaon ng mga bags, kung ano mga valuables ninyo na material. Pero sikapin nyo na nasa bulsa ninyo, nasa bag ninyo, ang ating panampalataya, pag-asa at pag-ibig. Tatlong bagay po yon, napakahalaga sa ating buhay. Maraming mga tao ngayon, malamang walang pananampalataya. Marami din mga tao ngayon na nawawala ng pag-asa. Lalong-lalo na ang pag-ibig dahil nasasaktan sila. Sabi nila, di bali na ang pag-ibig, nasasaktan, dumurugo yung aking puso. Pero mga kapatid, let's cross the bridge 2022 with faith, hope, and love. Punuin natin ang ating buhay. Lastly, sikapin nyo na tawirin ang tulay na yan na hindi nag-iisa. Kasama natin si Maria, ang ating mahal na Birhen. Mangyari kung anong mangyari sa 2022, malalampasan po natin kung anong mang problema. Dahil nandyan ang ating mahal na ina. Palakpakan po natin ang ating ina. Magsitayo ang lahat. Meron po tayong pananampalataya, yung ating credo, sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sumasalig kami sa iyong pagpapala, Ama, sa aming pagtawid sa taong kasalukuyan, sa pagharap sa mga bagong hamon at pagkakataong hatid ng bagong taon. Gabayan mo kami sa aming pagsusumikap, masalamin ang pagkaina ni Maria at pagsasabuhay sa mga aral ng Ebanghelyo. Buong tiwala kaming dumadalangin. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at mga relihiyoso at relihiyosa. Maging modelo at instrumento nawa sila ng kapayapaan at pagkakaisa para sa mga komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, makinig nawa sila sa bawat isa upang maisakatuparan ang kanilang magagandang adhikain nang sa gayon makapamuhay ang bawat isa ng payapa at matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa mga inuusig dala ng kanilang relihiyon, estado sa buhay, lahi at kulay, makasumpong nawa sila ng suporta at kalinga sa mga taong nagsusulong ng katarungan at kapayapaan sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa pagtatapos ng pandemyang dulot ng COVID-19, patuloy mo nawang hilumin ang mga tinamaan nito, pangalagaan ang mga kapatid naming frontliners, at bigyan ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa virus na ito.
Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nagtitipon ngayon, ipagsanggalang mo kami, Ama, sa lahat ng masama at kasalanan. Tulungan mo kami sa aming pagsisikap na maging instrumento ng iyong kapayapaan sa buong taon. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Muli po, tumahimik tayo sandali para sabay-sabay nating itaas ang ating pasasalamat sa Panginoon. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga abang panalangin. Itulot mong ganap kaming makapaglingkod sa iyo at masalamin ang kapayapaang hatid mo sa mundo sa aming payak na pamumuhay. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at para tingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming magapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel isisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin ang banal ang mga kaloob nito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Pagod niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos sa hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bumitahin, sa iyo ay hinahin, bilang pagkaibig, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyong tinapay na bibigay buhay at ang kalis sa kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Nicolasa at Valerio. Kawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang aming patrona, Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay. Sa San Jose,
mga apostol, San Agustin at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang papuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Punong-puno ng panampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ating paglalakbay sa panibagong taon, dasalin natin at kantahin ang panalangin na binigay ng Panginoon sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagtulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dahil sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasatilyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tungayan mo aming panampalataya at aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami, inang kapayapaan at pagkasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Happy New Year po sa inyong lahat. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Meron ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang batang sanggol, anak ni Maria, ang ating mahal na ina. Mapalad tayong lahat ng kanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo munang lahat.
Mga 3 oras pa bago mag-alas 12. Inibitahan ko kayong nasa loob ng simbahan hanggang alas 12. Okay ba? Sinong gustong nandito sa loob ng simbahan hanggang alas 12? O mayroon. Bibigyan ko ng regalo. Joke lang po yun kasi alam ko, yung iba sa inyo gutom na, yung iba sa inyo gustong uminom na, pero 3 oras pa ang 2021. Sana sa sandaling katahimikan, kasi mamaya wala na. Ang ingay na ng Delpan, ang ingay na sa Tahimik Street. Ugali po natin, kultura po natin, na sinasalubong natin ang bagong taon sa ganong paraan. No problem. Walang problema po. Huwag natin kalimutan lamang na sa lahat-lahat, nagpapasalamat tayo kay Lord. Sa buhay, sa pamilya, sa kanyang likha, hindi lamang sa mabubuting pangyayari, kundi kahit sa mga depekto, kahinaan, o kung anong wala man tayo. Kaya ang final song po natin mamaya ay hindi yung ang Pasko ay sumapit. Ang ating kakantahin, sana po, wish ko, lahat kayo kakanta. Yung walang hanggang pasasalamat. Okay ba? Yung hindi kakanta ng walang hanggang pasasalamat, hindi ko pa uwiin. Pero yun yung theme song ng ating parokya habang darating ang bagong taon. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mo sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan na mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan kami nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat para sa ilang paalala. Bukas po, unang araw ng Enero, tayo po ay may 3 misa. Bukas ang misa sa umaga ay alas 8 ng umaga at sa hapon naman po ay alas 5 at alas 6:30 ng gabi. Inuri ko po, bukas alas 8 ng umaga, alas 5 ng hapon, at 6:30 ng gabi. Sa darating naman na linggo, January 2, ating ipagdiriwang ang Solemnity of the Epiphany o yung Three Kings, at tayo po ay merong 4 na misa, 2 sa umaga, 2 sa hapon. Alas 6 ng umaga, alas 8 ng umaga, at sa hapon naman ay alas 5 ng hapon at 6:30 ng gabi. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglain nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan.
Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan Amen. at pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating Eucharistia. Taglayin niyo ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bago tayo, bago umuwi, sa labas, naiyahan natin ito. Walang hanggang pagkasalamat ko. Salamat sa iyo aming Ama. Salamat sa iyo mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritu Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Taas ang kamay. Salamatan natin Panginoon. Happy New Year! Ang sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Dalawang kamay, taas natin. Pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito.
Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.